Mahirap nga bang intindihin ang Biblia? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So, ang topic po natin ngayon ay clarity of Scripture. Ibig sabihin po ng clarity, ibig sabihin klarado. Yung Biblia po malinaw, hindi po siya malabo. So, pag sinabi po natin clarity of Scripture, the idea that the Bible is written in such a way that its teachings are able to be understood by all who will read it, seeking God's help and being willing to follow it. Now, ito pong clarity of the Scripture, ito po ay katuruan, doktrina. Ito po ay pinanghahawakan nating mga Kristiyano. Yun nga po yung nakakamangha sa Bible, no? Kasi yung Bible, pwede siyang pambata. Kahit mga 3 years old, 4 years old, 5 years old, pwede nang kwentuhan ng mga istorya sa Bible. At yung mga marunong na magbasa, mauunawaan talaga yung Biblia. At the same time, pwede rin yung Biblia sa pinakamatatalino tao. Yung kahit 20 years, 30 years ka na nag-aaral ng Bible, para siyang bukal, no? Na hindi mo ma-exhaust. Laging merong bago, laging merong kang matututunan. So, ganyan po yung Biblia. Sobrang malinaw siya to the point na kahit bata may intindihan. At the same time, kahit na matagal mo nang pinag-aaralan yan, hindi ka naman mabubore. Kasi sobrang rich, sobrang lalim, sobrang, kahit siguro buong buhay mo mag-aral ka ng Biblia, hindi mo ma-exhaust. Hindi mo talaga makukuha lahat ng mga katuruan na nasa Biblia. Now, yung verse po natin ngayon ay magmumula po sa Romans chapter 15 verse 4. Sabi po dito, "For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto." So, ito pong sinasabi ni Apostol Pablo, yung Biblia, during their time, Old Testament yung hawak nila, no? Sabi ni Apostol Pablo, lahat na ito nasulat para sa atin ngayon, para, maturuan tayo at matuto tayo. Sa makatuwid po, yung Bible talaga, ito ay kapahayagan ng Diyos. Ito ay para sa atin upang matuklasan, upang malaman. Hindi po ito mahirap maunawaan. Madali lang pong maunawaan ng Biblia. Now, meron lang mga talata sa Bible, mga detalye, maliliit na detalye na masasabi natin mahirap maunawaan. Pero yung kabuuan ng Biblia, kabuuan ng istorya ng Diyos, napakabilis lang maintindihan. So, ito po yung una nating teaching ngayong araw. The Bible is God's revelation. Huwag po tayong maniniwala doon sa mga nagsasabi na yung Biblia mahiwaga, talagang di mo maintindihan yan, or meron lang ilang mga taong makakaunawa dyan, meron lang ilang mga nag-aral, mga dalubhasa, mga, seminaryan. Meron po kasing, mga sekta o relihiyon na nagsasabing ang Biblia ay para lamang sa mga nakapag-aral na, no? At hindi yan para sa mga ordinaryong mga membro. May mga ganun po. Yung unang puntos po natin, sinasabi po rito na yung Biblia, ito ay kapahayagan. Ibig sabihin, yung Biblia hindi itinago. Hindi itinago yung kahulugan. Sa halip, revelation, inihahayag. Talagang gusto ng Diyos malaman ng lahat. Malaman natin, matuklasan natin. Kaya po tinatawag na revelation. Ibig sabihin, kapahayagan. Halimbawa, yung Book of Revelation, no? Yung buong Bible from Genesis to Revelation, yan po ay revelation, kapahayagan ng Diyos. Now, meron pong isang specific na book talaga, Revelation talaga yung tawag, no? Yun yung Apokalipsis na nasa huling aklat ng Biblia. Kahit yun po, kapahayagan pa rin yun. Hindi yun kinoncealed, hindi yun tinago yung pakahulugan. Totoo na yung aklat na yon may medyo mahirap interpret. May mga parts doon na ang hirap talagang unawain. Pero, hindi ibig sabihin nun, tinatago ng Diyos yung kahulugan sa atin. Yung revelation, inihahayag na. Gusto niyang malaman natin.
Kaya po nararapat lang na aralin talaga natin yung Bible because the Bible is God's revelation. Pangalawang puntos po, the Bible tells one big story of redemption. Ito po yung pinakamahalaga sa lahat. Yung Biblia, wag po tayong masyadong mai-entangled. Kumbaga sa mga detalye ng Biblia, sa mga maliliit na portion ng Biblia. Minsan kasi, may mga tao nakapokus doon lang sa impyerno. Yung iba nakafocus lang doon sa mga anghel, mga demonyo, mga para bang may intriga ka. Yung Biblia, marami po kasing portion dyan na may intriga ka talaga eh. Mga propesya o mga miracles. Minsan may mga tao talaga gusto mag-focus doon sa maliliit na bagay na yun eh. Samantalang ang Biblia, it tells us one big story of redemption. Ayun po yung pinakamalaga sa lahat. Ano po yung story of redemption? Istorya po ng pagliligtas ng Diyos. So, God created the heavens and the earth. God created all people. Yan po yung first part ng story ng Biblia, no? Lumikha ang Diyos ng napakagandang mundo. Ang problema yung tao nagkasala. Ang tawag po diyan ay fall. So, creation, fall. Nung nagkasala ang tao, niloob ng Diyos na tubusin sila at ipanumbalik sa Kanya. Bagamat nagrebelde yung tao, ninais ng Diyos na ibalik yung tao sa Kanya sa pamamagitan ng pagsusugo sa ating Panginoong Jesucristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay upang lahat ng mananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay makabalik mula doon sa pagrerebelde patungo sa Diyos. Yan po ang kabuuan ng Biblia. Story of redemption. Paano ka niligtas ng Diyos? Paano ipinakita ng Diyos kung gaano ka kamahal ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y namatay doon sa krus? At ikaw ay ibinalik sa Kanya. So that's the story of redemption. Kaya po ang dulo ng history ng sangkatauhan, yung mga tao makakabalik na ulit sa Diyos. No, yung mga bansa na nagrebelde sa Diyos, manunumbalik sa Kanya. Yun po yung alinsunod sa utos ng Panginoong Jesucristo na go disciple the nations. Ibig sabihin, turuan lahat ng mga bansa na sumunod sa Kanya. Kaya po ang istorya ng Biblia, ganun lang po kasimple, no? God created people, yung mga tao nagrebelde sa Kanya, and then God redeems them back to Himself. Ngayon po na alam natin na ganun lang kasimple yung Biblia, no? Creation, fall, redemption. Point number 3. The Bible is sufficient for all our spiritual needs. Sapat po ang Biblia para katagpuin lahat ng ating pangangailangang spiritual. Sa makatuwid po, tayo po kasi, talaga tayo magiging malnourished kapag hindi tayo nagbasa ng Biblia. Kung paano tayo mayroong pangangailangang physical na mga pagkain, meron din tayong pangangailangang spiritual at ang pagkain po natin ay yung Biblia. Sabi po rito sa Psalm chapter 1 verse 2, "But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night." So, dapat talaga minimeditate natin yung salita ng Diyos. Yan yung pinakapagkain po natin Sabi po rito sa Deuteronomy chapter 8 verse 3, "And he humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of God. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon." So yung Biblia po, yan? Clear, malinaw po, na gustong ipaalam sa atin ng Diyos. At the same time, yan ang magiging pagkain natin araw-araw. Sapat po ang Biblia para pakainin yung ating pangailangang spiritual. At wag po nating hayaan na maging malnourished tayo. Kung paano tayong kumakain ng pagkain physical para ma-nourish yung physical natin pangatawan, ganun din po pinapakain natin yung ating spiritual sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So the Bible is sufficient for all our spiritual needs. Sapat po ang Biblia para in-nourish tayo, gawin tayong malusog sa ating buhay spiritual, sa ating relasyon sa Diyos. Now, paano po natin to i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, take full advantage of God's revealed Word. Ang Biblia po, napakasarap ni-reveal na, inihayag na sa atin, available. Ang daming namatay ng mga tao para lang ma-translate yung Bible, para lang magkaroon tayo ng kopya. Nandiyan na yan ngayon.
katabi mo na ngayon. Take full advantage. Ibig sabihin ng take advantage, talagang samantalahin mo na binigyan ka ng Diyos ng Biblia, basahin mo. Inihayag to ng Diyos na pwede mong malaman. No? Malalaman mo yung isipan ng Diyos pag binasa mo yung Biblia. Malalaman mo yung mga gusto ng Diyos na malaman mo, maiparating sa iyo pag binasa mo yung Biblia. Take full advantage of that. Yung Biblia, punong-puno yan ng wisdom ng Panginoon. Gusto niyang malaman mo yun. Take full advantage of that. And number 2 po, read God's love letter every day. Yung Biblia po, isipin niyo po, love letter yan ng Diyos sa atin eh. Dito ipinahayag ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Dito nahahayag kung gaano tayo kamakasalanan. Dito nahahayag sa Biblia kung anong dapat nating tanggapin mula sa Diyos, which is kaparusahan. Hindi po blessing ang nararapat sa atin, kundi kaparusahan. Pero sa Biblia rin natin makikita na minahal tayo ng Diyos. Inibig tayo ng Diyos. Kaya yung Bible, pag binasa mo, kikiligin ka eh. You will see God's love. When you read the Bible, you are reading God's love letter to you. Sino po sa atin ang sinulatan ng kanyang girlfriend or boyfriend or asawa na pagkabasa mo love letter, no? Pagkabasa mo, hindi ka kinilig, no? Pag hindi ka nakinikilig sa isang tao, there must be something wrong. Hindi mo talaga type yung tao na yun. Hindi mo talaga gusto yung tao na yun. Now, ganun din po sa atin sa ating relasyon sa Diyos. Pag binabasa mo yung Biblia, nakikita mo yung pagmamahal sa ng Diyos. Pag walang dating sa iyo yan, there must be something wrong, no? Baka hindi mo talaga type si Lord. Hindi mo talaga gusto si Jesus sa iyong buhay. Pero when you read the Bible, you see the grace of God displayed on the cross. May in love ka sa Panginoong Hesukristo eh. May Diyos na nagkatawang tao na umibig sa iyo ng lubusan to the point of dying on the cross. Meron pa bang hihigit na pag-ibig kesa sa pinakita ng Panginoong Hesukristo doon sa cross? Wala na eh. Kaya yung Biblia, that's the ultimate love letter. Wala na masihigit pa sa love letter na yan. And pangatlo po, nourish your spiritual life through the Bible. Nourish po natin kung paano natin inaalaga ng ating mga katawan, pinapakain natin ng masusustansyang pagkain. How much more yung ating spiritual na pangailangan, dapat minimit natin yun, ninonourish natin sa pamagitan ng Biblia. Sabi po rito sa Job chapter 23 verse 12. Pakinggan niyo pong mabuti yung mindset dito, no? Sabi dito, I have not departed from the commands of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. Sinusunod ko ang kanyang mga utos at iniingatan ko ito sa aking puso. Pinahahalagahan ko ang mga salita niya ng higit pa sa pang-araw-araw na pagkain ko. Isipin niyo pong mabuti, no? Para dito sa sumulat na ito, nitong verse na ito, para sa kanya mas mahalaga pa yung salita ng Diyos kaysa sa pagkain niya araw-araw. Kaya maganda pong practice, no? Self-discipline. Bago tayo kumain ng physical na pagkain, kumain na tayo ng spiritual na pagkain. Bago tayo kumain ng breakfast or kung ano mang kakainin natin, no? Nakakain na tayo ng pagkain spiritual. Mas nauuna yung pagkain spiritual. Maganda pong discipline yun, no? Pwede nyo i-apply po sa inyong mga sarili. So, nourish your spiritual life through the Bible. Pagpahalaga natin yung salita ng Diyos na higit pa sa pagkaing pisikal. I have treasured the words of His mouth more than my daily bread. I hope magkaroon po tayo ng ganyang conviction. Now, para po sa ating discussion, what does it mean to take full advantage of God's revealed word? Pag-usapan po natin yan sa discussion groups po natin. At para po sa ating panalangin, Heavenly Father, thank you for giving us your word, a lamp to our feet and a light to our path. You have revealed yourself to us, showing us the story of redemption and offering us all we need for our spiritual growth. Help me treasure the Bible, not just as a book,
but as your living voice speaking to my heart. Give me the hunger to read it daily and the wisdom to apply its truths. Strengthen my faith so that I will depend on your word alone for guidance and strength. May my life be glorifying to you. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakatutok po dito sa ating daily devotions. I hope na pagpala po tayo sa devotion natin na ito. Now, kung kayo po may natutunan sa pinag-aralan po natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you mga kapatid. See you tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.